Paano maging consistent sa vlogging at content creation? Sa video na ito ay i-share ko sa iyo yung mga paraan kung paano tayo maging consistent gumawa ng content at kung paano rin tayo maging consistent mag-upload ng mga video. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erquilang, isa po akong bumbero, entrepreneur at isang fitness enthusiast. At the same time, isa din po akong content creator sa mga videos ko ay sinishare ko yung mga negosyo tips, fitness tips at content creation tips na base na rin sa totoong experience ng buhay ko. At bago tayo magsimula mga kasinso, pakinggan nyo muna yung totoong kwento ng vlogging journey ko. So way back mga 2021 ay nag-start akong magka-interest na gumawa ng vlog or gumawa ng content. So nag-try akong mag-upload sa YouTube. Ang content ko pa noon ay about farming kasi yung negosyo ko dati is about mga farming ventures. So, lahat ng updates sa farm ay yun nga, ginagawan ko ng content. At makikita nyo yan sa mga unang upload ko na sa aking channel. No? So, Erwin Erquilang. So, yun yung mga content ko dati about farming. No? So, ang purpose ko lang naman dati kung bakit ako gumagawa ng content ay upang ma-expose yung farming ventures ko. At dati, hindi ko naman iniisip na ma-monetize ako ni YouTube, no? Basta, ang ginagawa ko lang is, gumagawa ko ng content about farming sa mga farming ventures ko. At, yun nga, after kong magawa, ina-upload ko. Then, kinakalimutan ko. So, hanggang sa from 2021 to 2023 ay nakapaggawa ako ng 50 videos, no? So, ang naging problema ko is, konti lang taga yung views, no? Lalong-lalo na sa YouTube, mahirap talagang palakihin yung subscribers at mga views, no? So, yung ibang mga videos ko may 100 views, 80 views. So, yun yung isa sa mga naging problema ko kasi hindi talaga madali gumawa ng content tapos yun lang yung views. So, minsan nakakawalang gana. At yun yung isang negative experience ko sa vlogging journey ko na minsan ay hindi ako magiging consistent, no, sa pag-upload. So, kahit isang beses sa 2 linggo or sa 3 linggo, makapag-upload ako ay yun nga, okay na sa akin. At hanggang sa dumating yung time na may isang content na nag-viral, no? Ika 51 videos ko. So, nag-farm visit ako sa Masin City at about free range chicken. So, yun yung isang video na nag-viral na yun nga, hanggang ngayon ay umabot ng 400k views, no? So, yun yung nakapagpa-monetize sa akin ng isang video na yun. At na-hit ko yung requirements ni YouTube. At yun nga, after a month, nagkasahod ako sa YouTube. At doon ko rin na-realize na may pera talaga sa YouTube, no? Kasi imagine, unang sahod ko is 5k, no? So, $100 yung binigay ni YouTube na talagang hindi ko in-expect, no? So, extra income na rin. Isang video lang na nag-viral, no? So, yun, monthly yung sahod at naging masaya ako kasi extra income at yun nga, hindi ko in-expect. At aside sa sahod ni YouTube ay naging malakas din yung sales ko sa free range chicken na binili ko, no? Sa farm na na-visit ko at yung at the same time, yung farm na na-visit ko ay naging trending din kasi maraming nakakita sa video kasi nga nag-viral at yun nga, maraming tao din na nag-inquire about sa farm na yun. So, marami ding sales yung farm na na-visit ko kaya win-win kami pareho. Sa experience ko na yun ay na-realize ko na malaki talaga yung potential sa YouTube, lalong-lalo na sa content creation at sa sales din, no, na ma-expose yung kung ano man yung ventures mo or yung business mo. So, malaking potential talaga. So, yun yung nag-isa sa mga nagpa-motivate sa akin na patuloy pa rin gumawa ng content. At ang ginagawa ko ay patuloy akong nag-research, nag-study kung paano ko i-improve yung vlogging ko at yung content creation ko. So, swerte din ako kasi timing na nakasali ako sa tinatawag na KMCC program ni Kasosyong Arvin Orubia, no? Kung sa program na 'yon ay tuturuan ka kung paano ka maging isang malupit na content creator na
makapagbibigay ng value sa mga content mo doon sa mga subscribers mo at sa mga viewers. At sa mga research ko at sa mga program na sinalihan ko ay marami talaga akong natutunan, no? So katulad ng sa ngayon ay nakakapag-upload na ako ng at least 3 times a week, no? So imagine noon na isang beses lang sa 2 linggo. So ngayon sa mga improvements ko ay kaya ko nang mag-upload ng 3 beses sa isang linggo. So ganun ka-efficient yung mga research at mga program na sinalihan ko about content creation. At ang malupit pa mga ka-Asenso ay may structure na yung aking mga content kaya mas mabilis ko siyang nagagawa, mas mabilis ko din siyang na-edit. So parang smooth na yung paggawa ko ng content at talagang may value yung content ko ngayon. So yun yung isa sa mga importante talaga na na-share ko sa aking mga viewers at subscribers. At sa mga research at sa mga program na sinalihan ko mga ka-Asenso ay marami talaga akong natutunan at realization. At ngayon ay i-share ko sa iyo yung mga natutunan ko kung yung mga tips kung paano nga ba maging consistent, no, sa paggawa ng content at pag-upload. At ang unang tip mga ka-Asenso para magiging consistent sa paggawa ng content ay magplano ng content. So, pwede kang gumawa ng content calendar at syempre isipin din natin kung ano yung topic na gusto nating ibahagi sa ating mga viewers, no, na talaga interesado ka at magiging interesado din yung mga viewers mo. Ang ginagawa ko ay sinusulat ko na yung mga outline sa aking planong vlog, no, a day before or a week before. So, yun, pinafamiliarize ko na at chine-check ko din kung paano ko i-relate yung topic ko sa mga past experience ko na talagang totoong nangyari. For example, mga ka-Asenso, may mga problema akong na-encounter sa business ko. So, yun yung mga topic na ginagawa ko kasi sa mga problema na yon, humahanap ako ng solusyon at kung paano ko yung na-overcome. So, yun yung itatopic ko kasi presko pa sa utak ko eh. So, marami akong idea at talagang solid yung magiging kalalabasan ng content kasi na-coconnect ko sa mga past experience ko or sa kasalukuyang naging problema ko na at kung ano yung mga naging solution ko. So, yun yung sinishare ko sa mga viewers ko. So, ang resulta nun, napaka-solid yung content na naibibigay ko sa aking mga audience. Pangalawang tip para maging consistent sa vlogging ay magkaroon ng regular upload schedule. So, dapat mag-set tayo ng specific na araw kung kailan tayo dapat mag-upload para nang sa ganun ay ma-aware yung mga audience natin kung kailan tayo nag-upload at mag-aabang. Yung iba kasi is mag-expect na may upload ka, lalong-lalo na pag mga magaganda yung mga content mo, may value yung content mo, ay inaabangan yan ng mga audience mo. At ang diskarte ko ngayon mga ka-Asenso ay every other day gumagawa ko ng long form na video. So yun yung ina-upload ko sa YouTube at Facebook. At yung long form na yun ay hinahati-hati ko para magiging short form at yun yung ina-upload ko sa Reels, sa TikTok at saka sa YouTube Shorts, no? So, every other day long form na upload at every day short form na upload. At sa live naman, every Saturday ay nagla-live ako about sa mga personal na content ko at every Sunday naman nagla-live ako about sa business content ko. So, para may connection din or may parang magkasama lang kayo sa mga audience mo. So, shout out, kumustahan. So, yun yung isang importante din, no? Communication. At yun nga, consistent na pag-schedule ng upload. Pangatlong tip para maging consistent sa vlogging ay yung tinatawag na batch filming. So, minsan ang ginagawa ko ay sa isang araw, sa isang setup, gumagawa ko ng 2 vlog or 2 topic to hanggang sa 3 topic para nang sa ganoon ay mapapabilis yung ating pag-edit, mapapabilis yung ating paggawa ng topic or ng content. So, yun, batch filming, gagawa ka ng mga
maraming video, no, sa isang setup. Number 4 mga cousins ay stay inspired. No? So, wag kang susuko. Kung gusto mo talagang maging isang content creator, ay isipin mo na hindi talaga madali maging isang content creator, lalong-lalo na pag hindi tayo sikat, hindi sikat yung pangalan natin. So, kailangan talaga nating from zero talaga. So, yun nga, na-mention ko sa istorya ko ng vlogging journey ko na imagine sa 2 years kong paggawa ng video, nakagawa ko ng 50 videos, no? Sa mga 50 videos na yun, ay konti lang talaga yung views, no? So, may 100 views, 50 views. So, sa experience ko, hindi talaga madali maging isang content creator, magawa ng content at yun nga, pinagpatuloy ko lang hanggang sa may isang nag-viral. So, imagine kung nag-surrender ako sa ika-50 videos ko. So, hindi sana ako maging isang content creator ngayon, no? Kasi sa ika-51 videos ko, yun yung isa sa nag-viral talaga na video ko. Kaya, yun yung nagpapa-motivate din sa akin. At saka maraming mga content creator na mga sikat na ngayon na nanggaling din talaga from bottom, no? Sa baba. So, yan yung isipin natin na stay inspired lang talaga, be consistent at be disciplined, no? Kasi yung pagko-content talaga is nasa dulo yung reward, no? So, kailangan nating pagtrabahuan sa una at makukuha natin yung reward sa dulo. Kaya, be consistent, stay inspired, at saka be disciplined, be patient din na talagang darating din yung time mo. Number 5 mga cousins, so ay engage with your audience, no? So kung may mga comments, dapat mag-reply tayo diyan para ma-feel naman ng mga audience natin na talagang existing tayo or active tayo sa ating channel at sa pamamagitan ng pagsimpleng pag-reply or pag-shoutout sa ating mga audience ay mafe-feel talaga nila na talagang ina-acknowledge natin sila at binibigyan natin sila ng value. Kaya may mga suggestion yung mga audience natin, yung mga viewers natin, pakinggan din natin kasi makakatulong din yan para sa improvements ng ating sarili, ng ating paggawa ng content at vlog. Number 6 mga cousins, so ay be authentic. So ito yung isa sa pinaka-importante din mga cousins so, sa pag-build ng ating personal brand, no? So maging totoo ka lang sa sarili mo. So yung mga sinishare mo na mga value na nare-relate mo sa yung mga past experience or mga totoong nangyari sa buhay mo. So, yun yung i-content mo, yun yung i-share mo kung ano yung mga natutunan, mga learnings, realization. So, yun yung i-share mo sa yung mga audience, no? Na in that way ay talagang maganda yung pundasyon ng personal brand mo at maraming magtitiwala sa iyo ng mga big brands or mga maraming kukuha sa yung mga sponsorship kasi naging totoo ka sa sarili mo, sa mga vlogs mo at yung integrity ng personal brand mo is hindi basta-basta matutumbayan or mawawala. Number 7 mga cousins, so ay limit distraction, no? So hangga't maaari, maglaan tayo ng oras para sa paggawa ng content, maglaan tayo ng lugar kung saan tayo komportableng maggawa ng content. So sa ginagawa ko, pag may plano akong mag-vlog, so mga 3 to 2 hours before ako mag-vlog ay off ko na yung social media ko at pina-familiarize ko na yung mga outline ng topic ng vlog ko. At sa lugar naman, iniiwasan ko yung mga maiingay, yung hindi ako komportable na lugar. So naghahanap ako ng yung lugar na talagang kung saan ako komportable. Number 8 mga cousins, so ay gumawa ng routine. No? So, isama mo na yung vlogging sa yung daily routine, no? Kahit sa minsan pag hindi ka nakakagawa ng long form, so pwede kang gumawa ng short form, no? Daily. So, daily routine, gumawa ka ng kahit mga short videos, no? In that way ay mapapabilis natin yung ating paggawa ng content at mas mai-improve din natin yung ating self-confidence, no? Araw-araw at kung magiging parte na yung vlogging sa ating daily routine, no? So, mas maraming upload, mas maraming experience, mas mapapabilis yung improvement natin. Number 9 mga cousins, so ay self-care. So, huwag mong kalimutan yung kalusugan at pahinga. So,
naranasan ko rin to dati dahil nung nagkasahod na ako sa YouTube, so naging mas excited ako, mas naging motivated ako kaya noon nung bagong monetize ako ay pinipilit kong magagawa ng maraming videos, no, hanggang sa dumating na yung point na nasa 1 AM na ako natutulog, which is na-realize ko na mali talaga yon, no. So isalang-alang din natin na nasa tamang oras yung ating pagtulog at pahinga. So it takes time at patience lang talaga. So wag masyadong magpapadala sa mga hype, no. So put things talaga in order at pangalagaan yung ating kalusugan kasi pag apektado, hindi ka healthy or palagi kang puyat, makakaapekto yan sa iyong katawan, lalong-lalo sa ating pag-iisip, no. Hindi tayo makakapag-isip ng mabuti pag yun nga kulang tayo sa tulog or magkakasakit tayo. So isipin din natin talaga i-priority natin yung ating health. Number 10 mga cousins, so ay celebrate milestone. So celebrate mo yung mga kunting achievements, no. 1,000 subscribers, mag-celebrate ka, 5,000 subscribers, at kung nagkasahod ka naman, then reward yourself, no. So, kumain ka ng paborito mong pagkain or magpa-giveaways ka sa mga audience mo, no. So in that way makakatulong ho yan upang magkakaroon ka ng kumpiyansa at motivation sa sarili mo na talagang may improvements, may nangyayari talaga sa mga hard works na ginagawa mo. Kaya importante ho yan, no? Celebrate small wins. At yan mga cousins, so yung mga tips kung paano tayo maging consistent sa vlogging at content creation. Kaya lagi nating isipin na ang content creation ay it is a long journey, no? It is a long game, kaya be passionate at be disciplined na magpatuloy. So good luck on your vlogging journey mga kasenso. Bakit ko nga ba ginagawa ito mga kasenso, no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala talaga ako na ang pagninegosyo at the same time paggawa ng content ay malaking tulong ho yan upang umangat tayo sa buhay, no? Ang pagninegosyo at pagko-content ay yan yung paraan para makatulong tayo na mapaunlad natin yung ating bansang Pilipinas. At nga pala mga kasenso, may community akong binubuo na tinatawag na Kasenso Group. So click mo lang yung link, pwede kayong mag-join at sama-sama tayong umasenso. At kung nakaya kong magkaroon ng negosyo at kung nakaya kong maging isang content creator, I'm sure talaga na mas kaya mo. Kaya simulan mo na at gawin mo na. Nga pala mga kasinso, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for business partner at resellers sa aming satisfying healthy snacks na Pinoy's Banana Chips. So mag-message ka lang. So lagi nating tatandaan mga kasinso na kahit anumang hamon ng buhay, wag na wag kang susuko, never give up. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Do it now at gawin mo kung ano yung tama. So, thank you for watching mga cousins. So, please like and share na rin at see you next vlog. Bye guys!